Isang maulan po na araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago po tayo magpatuloy, patulong naman po ng isang like bilang suporta sa ating YouTube channel. So as of now, binabantayan pa rin po natin ito nga pong tatlong active LPA, isa pong nakapasok sa loob ng PAR at nasa bandang Mindanao area na nga po. Meron naman pong dalawa, no, nasa Philippine Sea po, no. Makikita nyo po nasa bandang silangan itong dalawang active LPA. And as of now, ang lakas naman po nitong active LPA na nakapasok nga po, direktang tumama na sa bandang silangang Mindanao, ay nagre-range lamang po maglalaro, no, sa 30 to 35 kilometers per hour ang kanyang lakas ng hangin. Pa-northwestward pa rin po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. So yung extension din po ng dalawang active LPA sa labas ay nakakaapekto na po sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil na nga rin po sa pa-northwestward ang direksyon ng kanilang hangin, ay nagkakaroon po ito ng epekto sa ating bansang Pilipinas. Kasama pa yung active LPA dito sa bandang silangang Mindanao na siya nga pong nakapasok na, no, sa ating PAR. Makikita nyo naman, no, 30 kilometers per hour at talaga yung direction po niya ay nagtuloy-tuloy ay at directly pong tumama dito nga po sa may Davao City. So as of now, bukod pa po sa active LPA, apektado rin po tayo ng easterlies po na siya nakakaapekto naman po sa ilang bahagi po ng Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. So nararamdaman naman natin ngayong umaga, no, maulan po ang panahon, no, madaling araw pa po yan, no, at may mahinang pag-uulan po, makulimlim din na panahon at ramdam din natin, no, medyo malamig din ang panahon ngayon dahil nga po sa hanging amihan. So tulad na nga lang po na aking sinasabi, no, maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil never and ever po na rin mape-predict po ang galaw ng panahon, no, or ng bagyo, pabago-bago po yan. Etong active LPA po na ito na nakapasok po sa PAR, kung sakasakaling nga pong pumalo, no, from 30, no, ay maging 45 to 55 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, ay may consider na po natin ito bilang isang typhoon. At kapag naging isang typhoon na po ito, tatawagin po itong bagyong kabayan sa ating Pilipinas. So ngayon po, dapat natin gawin, linisin na yung mga estero, yung mga kanal na lagi nagkakaroon ng mga basura na nagbabara, no, in case po kasi magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm, asahan po ninyo yan. Yung mga rainfall shower, madalas po yan dahil sa easterlies at mga active LPA, posible po magkaroon ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga matataas na lugar sa banta naman po ng last light in case po magkaroon ng patuloy ng pag-uulan. So marami pa po tayong kaganapan, and please, ako po nakikiusap sa inyo. Paki-like, subscribe, pahit po ng notification bell at paki-share din po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayan. Nalagay ng panahon ngayong umaga. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.